Minsan pa po, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen. Classic yung pinakitang video. Sino yung may pakana? Si Dave lang daw hindi nagbago ang muka. Sabi nila. Timeless. Classic na classic. Ilang years na ba yun ago? Parang 9 years ago na po siguro yun, sa tingin ko. Mga ganon. 7 pa lang? Okay, 7 pa lang pala. Mas alam yun ni Pastor JB. Oo nga. Kung di nagbago yung church, isipin ko, kahapon lang yung kinuhaan ah. Ayan po, may clip akong istorya bago po akong magpunta sa slide. Yung mother ko po, mahilig po siya sa sa radyo. Especially yung gusto niya yung mga analog na radyo, yung tinotono, pinipihit, yun yung gusto niya. So, hindi siya nakikinig masyado, hindi siya nanonood ng TV, pero mahilig siya sa mga radyo. So, may time na may meeting ako, so syempre, malakas yung radyo, hihinaan ko yung radyo. No? Dalawang pihitan lang naman yon. Ang nangyari, nakikinig siya ng Papa Dudut, tapos hininaan ko lang naman. Ang nangyari, nalipat ko siya ng frequency. Hindi ko na mabalik. Hinahanap ko saan ba yung signal. Hindi ko mahanap yung signal. So, siya na yung nag-ayos, hinahanap niya yung frequency, kabisado na niya, at nakabalik siya sa Papa Dudut. Alam niyo mga kapatid, sa pagpupuri natin sa Panginoon, kung gusto natin na labis na makinabang, labis na matuto sa Kanya, at maranasan natin siya, kailangan nating tumugma sa frequency. Tama po ba? Kailangan naka-acclimate ka dun sa presensya ng Diyos. Ulitin ko. Kasi, kung yung 90.7, let's say, Love Radio yan eh. Kung 90.7 yan, pag nandun ako sa 90.6, maririnig ko pero garalgal. Sino naka-experience nun? Alam ko yun eh, kasi sa kotse, ginaganon-ganon ko. Kunyari, 90.7 pero nasa 90.5 ako, medyo hindi ko na maintindihan yung sinasabi. Paano kung 90.7 pero nandun ako sa 66.6, pangit na no? Pero nandun ako, may mapapakinggan ba ako sa 90.7? Wala. Ganon din po. So, kung nais po natin, sa oras po na ito na matuto po tayo sa Panginoon, maranasan po natin siya, makilala pa natin siya na mas malalim, kailangan po naka-frequency po tayo sa Kanya. Connected po tayo sa Kanya. Amen po ba? So, ihanda po natin ating puso, ang ating isipan sa pakikinig. Saka na po yung lahat ng ating mga alalahanin, sapagkat sa oras po na to, hinanda na po natin ang ating sarili sa pakikinig ng Kanyang salita. Kung nais po natin lubos sa makinabang. Sa umaga pong ito, ang ating po pag-aaralan ay pinamagatan na The Mission of Jesus on Earth as it is in Heaven. So this month po talaga, ang ating pong tema ay patungkol po sa The Mission of Jesus. So ako po, last week, tinuloy ko lang po yung The Lord is my Shepherd. So itutuloy na po natin yung pinaka-tema po this month, this September. So The Mission of Jesus on Earth as it is in Heaven. So sa ating pag-aaral, dalawa lang naman. Your kingdom come and your will be done. Yan lang. Kung ano lang po yung pinaka-verse po natin na matatagpuan sa Mateo chapter 6, verse 10 to 11. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? At tayo po yung makibukas po sa ating pag-aaralan. Mateo chapter 6, verse 10, verse 9 to 10. Yan. Amen po ba? Nakita na po? Mateo chapter 6, verse 9 to 10. Yung sa mga kapatid po natin na parang hindi po sure sa pagbubukas, tulungan po natin sila, yung mga katabi po natin. Amen. Para po sama-sama po tayo. So anong page po dyan sa inyo, Kuya Francis? Page 7 sa New Testament. Ayun. Sa Ate Jenny, sa kasama po natin sa likod. Ayan, nakita na po kaya nila. Amen? Ayan po, tayo po'y magbasa ng salita ng Diyos. Manalangin nga kayo sa ganitong paraan. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Verse 10, dumating nawa ang kaharian mo,
masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Let's pray. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus ay lumalapit kami sa iyo. Kung ano nga po yung mismong pinanalangin ng Panginoong Hesus, yung maluwalhati ang pangalan mo, yung dumating ang kaharian mo, at masunod ang kalooban mo kung paanong sa langit, gayon din dito sa lupa. Yun din po ang aming panalangin, Panginoon. Na sa pamamagitan, O Diyos, ng aming pag-aaral ngayon, ay malaman po namin yung perfect will of you, O God. At masunod po namin ang mga bagay nito. And as we do it, O God, kami po ay maging courageous to advance your kingdom. We thank you. We love you. Amen and amen. Sige po, makakaupo po ang bawat isa. Ito pong verse na binasa natin is originally part of the Lord's Prayer. And sa all of the prayers in the Bible, ito po yung pinaka-sacred na prayer. Because dito po, makikita natin na tinuruan ng Panginoong Hesus ang mga alagad kung paano manalangin. Pero it is a prayer, no? Tignan nga po natin sa next 2 slides yan. It is a prayer. Sabi po rito ni Jesus, this then is how you should pray. Ganito dapat kayo manalangin. Sabi rito, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pero okay lang po ba, mga mahal kong kapatid? Ito po yung tinuro ng Panginoong Hesus kung paano mag-pray. But I have a proposal for you. Okay lang ba na ganito na rin tayo mamuhay? Na hinahallowed natin ang pangalan ng Diyos Ama? Ibig sabihin, niluluwalhati natin siya, sinasamba natin siya? Hindi lang yon. Hinihingi natin na dumating ang kanyang kaharian. Hindi lang tapos doon, hinihingi natin na mangyari yung kanyang kalooban kung paano sa langit, ganun din yung mangyari sa lupa. Okay lang po ba? Sapagkat yun po ang ating pag-aaralan ngayon. On earth as it is in heaven, the mission of Jesus. Mga mahal ko kapatid, this is the very mission of Jesus. Na dumating ang kaharian ng Diyos at mangyari ang kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Uulit-ulitin ko pa yan throughout this preaching. So, God's word is absolute in heaven. Tingnan po natin sa next slide. God is the Lord and owner of everything. Starting sa heaven, pababa dito sa earth. So, nilikha ng Panginoon na lahat ng bagay sa pamagitan ng salita. Kung ano yung sinalita niya, yun yung nangyayari. So, sa heaven, God's word is absolute. Kung paanong sa bahay nyo, ang salita ni tatay ay absolute. Pag sinabi ni tatay, yan na yon. Or maybe pag sinabi ni nanay, yan na yon. Or pag sinabi ni ate na siya yung nagbabayad ng bills, maybe absolute ang word ng ate. But the word of God is absolute in heaven. Kung ano yung sinabi ni Lord, agad nangyayari. Hindi pwedeng madelay. Because God is the Lord. Pag sinabing Lord, siya yung owner. Siya si Yahweh. Siya yung may-ari na lahat ng bagay. Hindi lang absolute ang kanyang salita sa langit. He is also worshipped and adored in heaven. Sa langit po, nariyan ang trono ng Diyos at meron pong mga kerubin sa kanyang paligid na walang tigil sa kakasabi ng banal, banal, banal ang Panginoon. He is worshipped. He is adored in heaven. God's will is perfectly obeyed in heaven. Yung kalooban niya, perfectly na nagagawa in heaven. And finally, God's presence fills all of heaven. Ibig sabihin, wala na pong dilim sapagkat yung liwanag na po, ang pupuno po sa heaven ay kaluhalatian ng Diyos. Walang madilim na parte. Wala kang pwedeng taguan. That is the case in heaven. So, on earth as it is in heaven. I have a case for you, mga mahal ko kapatid. Kung bakit ang Panginoon ay absolute ang kanyang salita sa heaven, pero sa lupa, ang salita ng Panginoon ay pinagdududahan pa. Bakit kaya si Lord, mighty, iniibig, sinasamba sa langit, pero dito sa lupa, meron pang mga, they are mocking God. Dito sa lupa, they are mocking God. They have mocked Jesus. No? Bakit kaya sa langit perfectly na-obey ang kalooban ng Diyos, pero dito sa lupa, nag-iisip-isip pa. Nagdududa-duda pa. Samahan niyo ako, mga mahal ko kapatid. Kung ano nga ba yung mission ni Jesus, na nawa maging mission din po natin. So, unang mission ng Panginoong Hesus, your kingdom come. Part of the prayer.
Ganito dapat kayo mananalangin na dumating ang kaharian mo dito sa lupa, kagaya na lang ng sa langit. Di ba? So the kingdom of God is at hand. This is the central message of the gospel. Actually, yung the kingdom of God is at hand is yung the central message of the gospel of Jesus. Right now po kasi yung nagiging message na more on sa love of God, which is tama yon, correct yon. But first and foremost, it should be repentance. Are you with me? Amen. It should be repentance. So, the center of message ng gospel, ng good news, is repentance. So, a message of repentance and surrender to God for His time is near. Yun po ang ibig sabihin ng your kingdom come. Ibig sabihin, malapit na yung araw ng iyong paghahari. Ibig sabihin, aalis na ang barko, kailangan nyo nang sumakay. Kagaya po na sinasabi ni Noah. Ito po yung your kingdom come. Darating na yung ulan, babaha na, bubukas na yung mga springs sa lupa. Gugunawin na ng Diyos ang mundo, kailangan nyo na sumakay sa arko. Yun po yung your kingdom come. Darating na yung araw na yon, yung ibig sabihin. So, ang mensahe po ng your kingdom come, that is the mission of Jesus to preach, is a message of repentance. So, sa Mateo chapter 3 verse 2, mismo si John the Baptist nagpipreach about repentance. No? Magsisi na kayo, talikuran nyo na ang inyong mga masamang pamuhay sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. After ilang verse, tinuro niya ang Panginoong Yesus. Narito na nga, the Lamb who takes away the sins of the world. Si Jesus po, nung dumating po si Jesus, nung nireveal na po si Jesus, nung pinanganak si Jesus dito sa mundong ito, dumating na po, nag-umpisa na ang paghahari ng Diyos. Though it is not fully revealed yet. Ibig sabihin, mag-uumpisa na ang kasalan pero hindi pa kompleto ang bisita. Are you with me? Yun po ang ibig sabihin nun. So, kinokompleto. Patuloy ang pag-i-invite, patuloy ang pagyayaya. Na darating na po ang lalaking ikakasal. Ito po si Jesus at yung babaeng ikakasal ay yung simbahan, yung church. So, kailangan kompleto po yan bago po umpisahan ang reception. At pag nag-umpisa na po yan, wala pong pwedeng pumigil dyan. Kagaya po nung nasarado ang arko, ang Noah's Ark, wala nang pwedeng magbukas niyan. So, this is really crucial, mga mahal ko kapatid. Kagaya nga po na sabi ni Pastor June, ang habulan dito sa lupa. Pag namatay ng isang tao, wala nang habulan. Wala pong tinatawag na yung pinagpipray para umakyat pa unti-unti. Purgatorio. Na-invento lang po yan, early 90s. Wala pong purgatorio. Even sa Bible, wala po tayong mababasa. No? Ginawa lang po nila yan para may additional na bayad kasi pag mas malaki yung bayad mo, mas mabilis silang tataas. Na mas mabilis aakyat sa elevator, paakyat ng paakyat. But the fact is, sinasabi po sa Hebreo chapter 9, minsan lang mamamatay ang tao pagkatapos ay paghukom. Amen po ba? So, mahalaga po. Kaya po si Jesus, sa 3 years po niya na pagpipreach, wala po siyang tigil. Nag-umpisa po siya na madaling araw sa pananalangin, sa umaga po nagpapagaling siya, naglalakad na po yan hanggang sa maggabi na. For 3 years, tuloy-tuloy po siya, wala po yang rest day. Kasi po ang meron lang siya is 3 years to preach the gospel of the kingdom. And after nun, yung mga disciple na yung magtutuloy. Meron lang siyang 3 years para i-disciple yung mga alagad. So, this is the very mission of Jesus, to advance the kingdom of God. To preach repentance and the gospel. So, sa Mateo chapter 4 verse 17 naman po, makikita natin dito na sabi rito, from that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. This verse, or these words, is the first recorded words of the public ministry ni Jesus. No? Ito yung pinakauna niyang sinabi, hindi siya nag-preach ng about sa Beatitudes. Matthew chapter 5 po yung nangyari. Yung shinare ko sa inyo, nangyari sa Matthew chapter 3, verse 2, and Matthew chapter 4, verse 17. So ito po yung, ibig sabihin, nung pagkalabas ni Jesus nung pagka-reveal, pagka-hard launch ni Jesus, ito na yung sinabi niya, mangagsisi na kayo sapagkat parating na ang kaharian ng langit. Inatupag niya yung kanyang very mission to preach, to advance the gospel.
the message of repentance. Also, ginawa ito ng Diyos by sending Jesus Christ. So, okay lang po ba, Ate Angelo, makikibukas po tayo sa Marcos chapter 1 verse 15. Isa rin po ito sa parallel verse. So, Marcos chapter 1 verse 15. Ayan po. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Hindi sinabi rito na, malapit na nga, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang Christmas party, umatenda kayo para makatanggap kayo ng Adapa family. Hindi po. Hindi po pagiging miyembro ng simbahan ang magdululot sa atin ng kaligtasan. Sa halip ito ay ang pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Mahalaga po na mangyayari po ito sa loob, na magbabago po tayo ng isip. Yung mga dati nating pamuhay, tatalikuran po natin. So, ginawa po ng Diyos na ma-advance ang kanyang kingdom by sending the best. The best one. Ito po ay ang Panginoong Hesus. But before Jesus, may sinend pa po siya si John the Baptist. Naakala po nila ito na po yung Messiah. No? Pero si John the Baptist po pala ay nagpapatotoo pa lamang sa pagdating ng Messiah. So, God does this by sending His Son, Jesus Christ. Okay? Jesus does this, yung pag-advance ng kingdom, by now sending His disciple. So, tignan naman sa Lucas chapter 9 verse 2, tignan natin yung mensahe ng mga disciple. Ayan. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. So, ang message pa rin niya is about the kingdom of God has come. About repentance na naman po ito at about naman po sa power of the name of Jesus na magpagaling. No? So, the very mission of Jesus is to advance the kingdom. And before that, may gusto pa akong ipa-open na verse. Sa Mateo chapter 28, yan. Yung Great Commission natin. 19 to 20. Yan. So sabi po rito, eto na, pinahayo ni Jesus yung mga alagad. No? Sinend niya yung alagad para ma-advance ang kingdom of God. Kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ayan no. Hindi lang Israel, hindi lang Jerusalem. Kailangan gawin ng mga alagad na alagad ni Jesus yung lahat ng bansa. Ano man yung tribe nila. Sabi nga sa kanta kanina, di ba? Every tribe will sing. Wala kang katulad do Diyos. Ay, Taglish, no? There is no one like our God. No? Babautismuhan, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo, so i-disciple. Ito, tandaan nyo ako'y lagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin pala, kahit si Jesus po ay pumailan lang na po sa langit, habang ginagawa po natin yung mission niya, kasama pa rin niya tayo. As long as ginagawa natin yung mission niya, kasama pa rin tayo ng Panginoong Hesus. Kasi siya po yung nagsugo sa atin eh. Sasamahan niya po tayo. Kaya mga mahal ko kapatid, kung nais po natin makakita ng mga himala, humayo po tayo, dala-dala yung mission ni Jesus. Kasi sasamahan niya tayo eh. So kung may karamdaman dyan at patungan mo ng kamay ayon sa utos ni Jesus, alangang hindi niya yung pagagalingin. Siya yung nag-utos, siya yung nagpahayo at sabi niya kasama kanya hanggang dulo sa libutan. So, bakit nga po ba mahalaga na itong kingdom of God ma-extend sa buong mundo hanggang sa dulo sa libutan? Ganito po yan, mga mahal ko kapatid. Tandaan niyo po introduction ko. So sa langit, ang Diyos ay hari, no? Isang salita niya lang, yun lahat yung nangyari. May kingdom ang Diyos sa langit. Ang nais po pala ng Panginoon sa pamagitan ng pagsugo ng kanyang anak is, kumbaga, maging bahagi ng kanyang kaharian yung mga tao rin dito sa earth. Are you with me? Maging bahagi rin sila ng kaharian ng Diyos. Kumbaga, ito, bababawan ko lang po yung salita. Para kang, gustong maging negative ang term nito eh. Pero ito, gusto tayo maging colony ng Diyos.
Ibig sabihin po ng colony, maging part ka ng kanyang ari-arian. It is not negative. Negative maging colony kung ang magko-colonize sa'yo, North Korea. Negative maging makolonize kung magko-colonize sa'yo, China. Pero kung ang magko-colonize sa'yo, ang sasakop sa'yo, ang magkakaroon ng responsibility sa'yo ay ang Diyos, is it a good deal or not? It is a good deal. Lord, sakupin mo na lahat ng bagay tungkol sa akin. Ikaw na po may-ari. Lord, ngayon na. Sakupin mo na. Yun po ang gusto mangyari ng Panginoon. Kung paanong hari siya sa langit, maging hari rin po siya sa lupa. Kasi po sa panahon ngayon, sabi po sa Epeso, marami pong nagahari sa himpapawid. Mga forces ng kadiliman. No, ang nagahari po sa mundong ito ay yung ama ng kasinungalingan. Hindi pa po hari si Jesus dito. Pero darating yung time na maghahari siya for 1,000 years. Siya na po yung maghahari. Mangyayari na po yung sinasabi natin na world peace. Legit na yung world peace nun. Ngayon po kasi yung sinasabing world peace, fake pa yung world peace eh. Hindi po totoo yung world peace ngayon. Kung may peace man ngayon na nangyari, pansamantala lang yon. Kabi-kabila po, ang dami pong mga nangyaring kaguluhan. And sa Bible po, it will not get better until dumating si Jesus. So kung alam niyo po yung nangyari noong nakaraan, yung isa pong Christian na debater, si Charlie Kirk, so siya po yung tinig ng mga conservatives sa Amerika and sa buong mundo. Tinututulan niya yung abortion, tinututulan niya yung mga transgenderism, yung mga pronouns, tinututulan niya yan. So nagsasalita po siya, pupunta po siya sa iba't ibang college sa USA. So pumunta po siya sa Utah, state ng Utah, binaril po siya. So pinatay po siya dahil hindi sila agree doon sa mga paniniwala nito. So, nahuli na siya, thankfully, pero kung hindi man mahuli, sabi ng Lord, vengeance is mine. Kasi darating po talaga yung time na hahatulan ng Panginoon yung mga may sala. Yung mga, yung mga namatay po na hindi pa nahuli yung mga may kasalanan, hahatulan niya ng Panginoon pag siya na yung naghahari. Hindi po matatapos ang mundo nang hindi po nagbabayad ng mga may utang yung mga yon. Yan po. So, ibig ko po sabihin, pasama ng pasama ang mundo unless dumating na si Jesus at mag-start na po yung paghahari niya for 1,000 years. Amen? Clear po ba yon? I hope clear. I do not want to have delusion, misunderstanding before I move forward, no? So, yun po ang ibig sabihin kung bakit kailangang mag-advance yung kingdom. So, from nasa Israel, Jerusalem, napunta sa Roma, napunta sa Europe, napunta sa India, napunta sa Africa, nandito na siya ngayon sa Pilipinas, yung gospel. And hindi lang po dito matatapos. Before dumating si Jesus, kailangan ma-preach po siya hanggang sa dulo ng lahat ng tribo, lahat ng tao. Malaman po nila yung kaharian ng Diyos. No? So, we are called ambassador of Christ. Ano po ibig sabihin ng ambassador? Ito po yung representative ka sa isang bansa. Pagka may isang ambassador dito sa Pilipinas, iba po yung plaka niyan. Iba po yung plaka niyan. So, VIP po talaga yan. Pwede ang mag-hazard, pwede ang mauna. Iba po ang plaka ng mga ambassador. No? Representative po sila ng ibang bansa. Kunyari po, Amerika, meron po silang ambassador sa Pilipinas. Bibigyan din po yan ng bahay, bibigyan po yan ng allowance. Kasi po, kung ano yung itsura ng ambassador, nire-represent niya yung bansa nila. No? And, as Christians, we are called ambassadors for Christ. Ibig sabihin po pala, tayo po dito sa Floodway, kahit maliit na porsyento lang po ang mga Kristiyano dito, tayo po pala yung nagre-represent kay Christ. Tayo po pala yung tumitindig para kay Christ. Pag may tanong sila, or gusto nilang makilala si Jesus, tayo po pala yun. Kasi ang isang ambassador, dapat alam niya yung mga bagay patungkol sa kanyang nire-representang bansa. Halimbawa, ako maging ambassador ako ng Pilipinas sa ibang bansa, dapat alam ko kung ano yung national food, no? Alam ko kung ano dapat yung national flowers, lupang hinirang na yung national anthem natin, etc. Clear po ba? Amen? So, we are called ambassador for Christ. Ang totoo po nating nationality is God's people. We are Filipino, but we are God's people.
Marami po tayong mga kapatid na sa ibang bansa, Chinese yung salita nila, English. We are part of one family. We are part of one kingdom. Our nation and kingdom is God's kingdom. Our home is where our king is, langit. Amen po ba? Yan po ang katotohanan. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 2 verse 11, makikibukas po dyan. Sinasabi po rito na tayo po ay, ayan, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang dayuhan at pasamantalang nanirahan lamang sa daigdig na ito. Tayo po pala ay dayuhan lamang. Pansamantala lang po tayo naninirahan sa daigdig na ito sapagkat nung nag-umpisa tayong tumanggap sa Panginoong Hesus, binigyan tayo ng Diyos ng passport. O anak, ito na identity mo, may bago kang passport. Kung yung iba nagkokobet, gusto nila ng green card, iba ang ating card. No? Ano tayo? Eternal life card. Yun po yung passport natin papunta sa langit. So nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, inampun tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. Dinugtong tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. So, we are no longer of earth. We are in earth, but we are no longer of earth. Or we are no longer of this world. Kaya mga mahal ko kapatid, wag po tayo masyado nag-e-enjoy sa mga bagay patungkol sa mundo. Sapagkat ang tunay nating tahanan ay ang langit. Pumapalakpak sa Diyos sa mga taga-langit. Amen. Tayo po talaga ay taga-langit. Kasi nga po, again, ang gusto ng Lord, madugtong niya yung mga tao sa kanyang sarili. Or makolonize niya yung mga bansa. Negative pakinggan yan kasi colonized na bansa tayo. Pero kung ang Diyos ang sasakop sa atin, why not? Sakupin mo na lahat, Lord. Lahat ng problema ko, sabi nga ni Lord, ibigay mo sa akin lahat ng pasanin mo. Di ba? Lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lord, kuhain mo na lahat. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ibigay mo sa akin ang iyong alalahanin sapagkat ako'y nagmamalasakit sa iyo. Yung pala ang pangako ng Lord sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, nagpapasakop sa Kanya. Kaya Lord, kuhain mo na lahat, sakupin mo na lahat. Tayo kasi, sinabi natin, Lord, sakupin mo na lahat, pero tayo may kinukuha pa rin eh. Lord, ako na to, kaya ko didiskartihan ko na to. Kaya tayo nahihirapan eh. Sa halip na i-let God and i-let go natin, kinukuha natin eh. Yung para sa Panginoon, meron siyang mabuti, may maganda siyang plano dahil tayo kanyang mga anak, tayo kanyang nasasakupan. Siya yung may cargo sa atin. No? God is extending His kingdom not by square feet of land. So when I say extend yung kingdom, advance the kingdom, hindi ito yung magsasakupan ng bansa. Halimbawa, China, gusto niya Scarborough. May sinasakop din siyang part ng Indonesia. Hindi po yung extending square feet of land. Pagka ganun po ang gagawin ng isang bansa, pagiging sakim na po yan. No? God is extending His kingdom by the numbers of surrendered men or surrendered hearts of men. Ibig sabihin po pala, ang gustong sakupin ng Diyos, hindi yung ari-arian natin, hindi yung square foot natin, pero yung puso natin. Yun po ang bilang ng nasakop ng Diyos. Ilan ba yung mga puso na nagpakumbaba? Ilan yung mga pusong nagpapasakop sa Diyos? Yan po yung pamamaraan ng Diyos para extend niya po yung kingdom niya. By the surrendered hearts of men. God's desire is to establish His kingdom on earth. Kagaya sa langit. No? It is the desire of God to establish niya yung kingdom niya rito sa earth kung paanong sa langit. Before I go sa ibang part na yan, may tinatawag po tayong eschatology. So sa eschatology po, pinag-aaral natin yung mga huling mangyayari. So, para po sa mga nakakilala sa Panginoon, hindi pa po tayo mag-eternal life agad sa langit. Hindi pa agad eternal life. So pag namatay tayo, syempre nasa langit tayo. Nasa langit tayo. Pero inaantay lang po natin yung muling pagpabalik ni Jesus. So rapture po yun. So pag nag-rapture, ang mangyari po, yung mga namatay na, ay magkakaroon ng mga bagong katawan. So bibigyan po tayo ng resurrected body. Then sa langit po, magkakaroon po ng great celebration. Yung po yung tinatawag na Feast of the Lamb. No? Nire-reward yung mga
yung mga pagpapagal natin sa Panginoon, and etc., binibigay yung crowns, etc. Pagkatapos nun, namamayag pagpurito yung mga 666, yung mga kaaway ng Diyos. Babalik po si Jesus para puksain po yung mga yon. So, after nun, si Taning ikukulong sa bottomless pit for 1,000 years. And sa 1,000 years na yon, maghahari si Jesus. So, sa 1,000 years po na yan, yung heavenly Jerusalem po, bababa po yan mula sa langit papunta po sa earth. Yan na po yung magiging kapitolyo ng buong mundo. So, nandito pa po tayo sa earth. Ang plan po pala talaga ng Diyos, long-term plan niya, maghari po siya dito sa earth. Yun po ang long-term plan ni Lord. Kaya po, kung may mga lugar tayong hindi napuntahan, 1,000 years yun, pwede nating puntahan yun. Switzerland, kung di ako makapag-Switzerland this lifetime. Totoo pala yung next lifetime na lang. Kasi may eternal life eh, merong hope kay Jesus. Maganda yung plano niya sa atin. Hindi lang po para sa mundong ito, or sa buhay na ito, pero sa buhay sa hinaharap. Ang galing ng Lord, no? Ang bait ng Lord. So kung may mga pagkain tayo hindi natikman, pwede natin matikman sa panahon na yon. Ang ganda po ng pangako ng Lord. Kaya worth it po lahat ng pagpapagal, paghirap po natin, no? Palakpakan naman po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Grabe. Yung po yung tinatawag na yung Armageddon. Familiar po yung kung nakausap na kayo ng mga JW. May Armageddon po talaga. Mangyari po yan sa plains of Sharon, I believe, sa Israel. So yung po yung final battle. After po nun, magkakaroon po ng 1,000 years na reign of Christ dito sa earth. 1,000 years. Millennial reign of Christ po yan, tawag dyan. Then, mahaba pa pag itutuloy ko eh. Pero meron pa po, pagkatapos meron pang white throne judgment, meron pa yung dagat-dagatang apoy. Medyo mahaba pa, sa totoo lang. Kung titignan po natin yung pacing po ng nangyari po sa Bible, wala, pa tayo? As in yung alam pa lang natin sa Bible, no? Wala pa. Wala pa tayo sa sobrang liit pa. Kaya wag tayong masyado magpakasasa sa mundong ito, wag tayo rin masyado ma-stress sa buhay na ito. Yun po yung masabi kong pangako ng Panginoon. Amen po ba? I hope clear ako kasi ayoko mag-iwan ng confusion sa inyo. Gusto ko lang po magbigay ng hope sa inyo ayon sa Word of God. Yun. So, God desires to establish His kingdom on earth kung paano sa heaven. Ibig sabihin kung paano yung authority ng Diyos sa heaven, ganun din sa earth. Pero, unlike the ways of man that rely on war and nuclear power, His kingdom is established through surrender and obedience. So, paano po ma-expand ang kingdom of God? Kailangan po sumusuko tayo sa Kanya. Di ba po sa boxing, pagka ikaw ay nag-throw ng white towel, sign of surrender, talo ka. Pero si Lord po, ang may-ari ng giyera na pag sumuko ka, panalo ka. Pag sumuko ka, nagumpisa kang, Lord, ikaw na bahala. Nagtitiwala ako sa'yo. Nagumpisa ka ng manalo. Naging bahagi ka ng kingdom niya. Meron siyang mga dakila na pangako para sa buhay mo. So, paano po natin makakamit ang mga bagay na ito? Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, ang kaligtasan na hindi matatagpuan kahit kanino man or kahit saan. Sapagkat walang ibang pangalan na binigay ang Diyos sa ilalim ng langit sa ikaliligtas sa mga tao, walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. So para po tayo ay pagharian ng Diyos, kailangan po nating manampalataya sa Kanyang sinugo. Ito po ang Panginoong Hesus. Ito po ang Panginoong Hesus. So malinaw po dito, na ang unang hangarin or ang unang mission ng Panginoong Hesus is to establish the kingdom, to further the kingdom of God. Nawa, mga kapatid, ganun din po sa atin. Nasaan man po tayo, nasa trabaho man, nasa eskwelahan man, nawa, ang gawin din po natin is extend po natin yung kingdom, i-push po natin yung kingdom, sapagkat again, tayo po ay mga ambassador of Christ. Huwag po natin ipapahiya yung nire-represent natin. Kaya nga, sa pangalan natin may Christ. We are Christians. Kaya po naririnig yung mga salita na, ay, si ganto ganyan, Christian pa naman. Pero wala ka narinig na, ay, si ganto ganyan, ay, si pa naman. Wala.
Wala ka rin narinig si ganito, si ganyan ay Katoliko pa naman. Nata-turn off sila sa mga Christian kasi bit-bit po natin ang pangalan ni Christ. Ayusin po natin pagre-represent kay Christ. Kay Jesus. Alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, yung mga taong nakapaligid po sa atin, hindi na po nila kailangang magbuklat ng Bible para makita nila kung sino si Christ. Binabasa po nila yung buhay natin. Tayo po ay mga buhay na aklat. Open book po ang buhay natin. Tinitignan po ng mga tao kung paano tayo mamuhay. Kaya mga mahal ko kapatid, kung nais po natin maging bahagi ng kingdom, tayo po ay makatulong at hindi makapagpahirap. Dahil nakakatisod tayo, i-represent po natin si Christ ng may takot sa Diyos, ng may pagmamahal, ng may katapatan. Ikalawa po, your will be done. Ito po yung isa pa sa mission of Christ, na yung matupad, magawa yung kalooban ng kanyang ama na nagsugo sa kanya. By hook or by crook, sabi nga, by hook or by crook, matupad niya yung kalooban nung nagsugo sa kanya. Matupad niya yung mission. Ma-mission accomplished siya. Clear sa kanya kung ano yung kailangan gawin. So, sabi rito, God is absolute in heaven. Ibig sabihin, walang pwedeng tumanggi sa kanya, walang pwedeng bumangga sa kanya. But why? Why is that? Na dito sa lupa, yung kanyang kalooban ay hindi sinusunod. May disconnect. The Lord is powerful in heaven, pero dito sa lupa, bakit hindi ganon ang kinakalabasan? No? May disconnect. So, may kailangan po tayong gawin. We need to obey, we need to know the will of God. So si Jesus, His only purpose, His lone purpose, is He came to earth to do the will of the one who sent Him. Buksan nga po natin yan. Please sa Marcos 1, chapter 15. Lahat ng verses bubuksan natin ngayon. No? So kung may mga Bible kayo, especially kung personal Bible nyo, mas okay na buksan nyo po yan. Tapos lalagyan nyo ng highlight kung totoo ba yung sinasabi ni Pastor. Sige po, ready na po ba? Marcos 1, chapter 1, verse 15. Marcos 1, verse 15. Yan. Naulit. Okay, naulit ako dito. I believe John chapter 6 yon. Nabura ko kasi yung notes eh. John chapter 6 verse 38. Yan. Ito. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Yan. So, the very purpose of Jesus is gawin yung kalooban nung nagsugo sa kanya. Hindi dahil lesser siya. Hindi dahil hindi siya Diyos. Pero dahil nagkatawang tao siya for the very purpose na masunod yung kalooban ng kanyang ama. He came on a mission. Hindi gawin yung kalooban niya, pero gawin yung kalooban nung nagsugo sa kanya. No? Tignan natin sa verse verse 39 kung may karugtong. Okay. Verse 40. Okay, sige. So ganito. Tignan po natin to as parang may hierarchy. So si Jesus, sinugo ng Ama, at si Jesus walang ibang ginagawa or sinusunod kundi yung kalooban ng nagsugo sa Kanya. Ganon din po mga mahal ko kapatid. Sinusugo tayo ngayon ni Jesus. At dahil si Jesus yung nagsugo sa atin, kalooban niya lang dapat yung susundin natin. Amen po ba? Siya po yung nagsugo sa atin eh. Kalooban niya dapat yung susundin natin. Wala tayong ibang agenda or atupagin. Gaya ng isang mabuting sundalo. No? Next po, Jesus says delight is to do the will of His Father. John 4, verse 34. Yung nag-iisang kabusugan at kaligayahan ni Jesus is sundin yung kalooban ng kanyang ama na nagsugo sa kanya. So dito po, kausap ni Jesus yung babaeng Samaritana, tapos lagpas na yung nagtanghali na yan, bumili na ng pagkain yung mga alagad. Sabi nung mga alagad, Rabbi or Guro, kain na po tayo. Sabi ni Jesus,
may pagkain ako na hindi nyo nalalaman. Yan yon. No? Sabi nila, nag-isip-isip sila, ano kaya yung pagkain niya? Kumain na kaya siya? May nagbigay kaya sa kanya? Pero dahil alam ni Jesus yung iniisip ng mga alagad, ng mga tao or ng mga alagad, sabi niya, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Yan po. Yan po yung laman ng isipan niya. Yan po yung tumatakbo sa puso't isipan niya. Yung gawin, tuparin, at tapusin yung pinapagawa nung nagsugo sa kanya. In a way, busog si Jesus, satisfied si Jesus kahit hindi siya kumain, basta nagagawa niya yung kalooban ng nagsugo sa kanya. Grabe, no? Kaya pala, nakatagal sa fasting, basta ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ayan po. Your will be done. Tingnan po natin sa next slide. There is God's will. No? And there is our will. So isipin natin merong timbangan. Yung nasa kaliwa. Dito yung kaliwa nyo, no? Kaliwa ko na lang. Kaliwa is yung our own will. Yung nasa kanan, God's will. And sa gitna, we have the free will to choose. Pero ang tanong, mga mahal ko kapatid, let this be a personal question for every one of us. Ano yung mas absolute sa buhay natin? Ano yung mas matimbang? Kalooban ng Diyos or kalooban natin? Because God gave us free will. No? So hindi niya pinipilit sa atin yung kalooban niya. Hindi niya pinipilit. Meron po tayong free will to choose. Ano ang susundin natin? Yung kalooban natin? Kalooban natin or kalooban niya na nagsugo sa atin? For Jesus, tignan natin. Para kay Jesus, next slide. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Father, if you are willing, take this cup from me. Tignan na natin sa Tagalog na mag-English eh. 2 verse 42. Yan. Ito na po yung panahon na si Jesus po ay nagpe-pray po sa Garden of Gethsemane at itong mismong madaling araw na to, dadakipin na po siya para ipapako na po siya sa krus. So habang nagpe-pray po siya, ituloy-tuloy na lang kaya natin to ate. Maganda rin kasi yung ibang verse na ito eh. Yan, thank you. So habang nagpe-pray siya, sabi niya, Ama, kung maaari sana or kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Spiritual po ito, meron po siyang lalagukin na mapait. Ito po yung mamamatay siya ng wala siyang kasalanan. Lulunukin niya or tatanggapin niya yung kaparusahan na hindi naman niya ginawa. Ito po yung papatayin siya, ipapako siya sa krus. And spiritually po, meron po siyang tatanggapin na, bibinbinin niya po sa kanyang katawan yung kasalanan na sa libutan. Yun po yun. Bukod po sa latay, meron pong spiritual na nangyari. Yung kopa po na yun, saro po yun, para kang iinom po ng mga abdo. Yun po yung dating nun. So, sabi po ni Jesus, kung maaari po sana, kung loloobin mo, ilayo po sa akin tong kopa na to ng paghihirap. No? Yun yung will of Jesus. Yun yung will ng flesh ni Jesus. No? Flesh yun. No? Ngunit, ito na yung will of God. Huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. We have the free will. No? Merong will of God, merong our own will. At hindi pinipilit ng Diyos ang kanyang will sa atin. Pero dito kay Jesus, kakakitaan po natin siya na kahit sa bingit ng kamatayan, kahit katumbas ay ang kanyang buhay, gagawin pa rin niya yung kalooban niya na nagsugo sa kanya. Kahit hanggang kamatayan. So sabi rito, ayan, verse 43, talon tayo sa verse 44. Sige nga po, ayan. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. So yung paghihirap ni Jesus dito, hindi lang po yung physical, maging spiritual din po at emotional. Kasi po si Jesus, nakikita niya po yung hinaharap. Isipin niyo po yung torture na yon. Kala po natin always asset yung makikita mo yung hinaharap. Pero for this time, naging liability po siya. Kasi nakikita ni Jesus yung mangyayari sa kanya.
kung paano siyang papahirapan, yung koronang tinik, ipapasok sa bunbunan niya, kung paano siyang duduraan, huhubaran. Ibig sabihin parang, nasa matrix ka eh, paulit-ulit nangyayari yung kinakatakutan mong mangyari. So, this is mental, this is emotional, this is spiritual. So, sa sobrang paghihirap niya, pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Ito po yung medical term po ito. Medical po ito na nangyari sa kanya. Yung mga veins, maliliit na veins sa kanyang muka, pumutok daw. Kaya po lumuha talaga po siya ng dugo. Lumuha po siya ng malalaking patak ng dugo po sa kanyang mata. Yun po yan. So medical po yan na pangyari. Dahil po yun sa torture, dahil po sa paghihirap. So yung mga nakikita po natin lumuluha sa Jesus ng dugo, dito po yung base. No? Yung mga portrayal po na yon. So, ayan. Okay. So, makikita po natin dito, and buksan pa natin sa Pilipos chapter 2. Yan. Sige, okay. Naway magkaroon tayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo. Pinapakita po rito yung humility ni Jesus. Okay? Sige, tayo. Ito. Verse 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin. Nagpakumbaba siya at tinupad ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Bakit in-emphasize dito yung maging ito man ay kamatayan sa krus? Sa panahon po na ito po yung pinaka-worst na klase ng kamatayan. Kasi hindi naman po siya basta ipapako sa krus, papahirapan pa po siya. Ipapahiya pa po siya. So, this is the worst kind of death. Dahil dito, siya'y lubusang tinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya mga mahal ko kapatid, sa bawat araw, kung ano po yung mission ni Jesus, maaari po ba yun din yung gawin natin? Tignan po na sa next slide. Let us advance the kingdom of God on earth kung paanong sa langit. Kung paanong hari ang Diyos sa langit, ganun din nawa sa lupa, maging hari siya ng ating mga buhay. Pwede po ba yun? Let us seek every day to do the will of God. Kung paanong sa langit, absolute ang kanyang kalooban, pwede ba ganun din dito sa lupa? Also, let us reflect the glory of God on earth. Kung paanong sa langit, ganun din dito sa lupa. Sapagkat ang langit ay napupuno ng kaluwalhatian ng Diyos. And finally, let us live in obedience and surrender on earth as it is in heaven. Kung gagawin natin ito, mga mahal ko kapatid, mangyayari po yung kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Nakakatulong po tayo na i-advance yung kingdom at nagagawa po natin yung kalooban ng Diyos. Maaari po ba tayong tumayo? This is the mission of Jesus. And in His lifetime, in 3 years of His ministry and 30 years of His life, nagawa niya po ito perfectly. Naging huwaran po ang Panginoong Yesus. At siya po dapat po nating tularan. Na kahit sa bingit po ng kamatayan, pinili pa rin po niya na masunod yung kalooban nung nagsugo sa Kanya. Hindi po siya naging selfish. Sa halip, pinili niya pong masunod ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Mga mahal ko kapatid, kaunti na lamang po yung natitirang panahon. Kung darating si Jesus mamayang gabi, alam niyo po ang mangyayari kung darating siya mamayang gabi? Kung darating siya mamayang gabi, in a form of rapture po ito, no? Ito yung coming for the disciples or the believers. Liliwanag po ang langit. Liliwanag po yan. Isang guguhit po yan ng pa-horizontal. Horizontal po yan. Tapos may kita nyo po, rapture. Yan po yun, mangyayari. Ang aking pong katanungan,
Kung darating po si Jesus mamayang gabi, nagawa po ba natin itong dalawan to? Na-advance po ba natin ang kingdom of God? Nasunod po ba natin ang kalooban ng Diyos? Naipakilala ba natin si Kristo sa mga tao? Naging huwaran ba tayong halimbawa? Sapagkat, hindi po nais ng Diyos na tayo lang po yung nakakilala sa Kanya. Namatay po siya, hindi po siya namatay para sa lahat ng tao, para ipakilala lamang po sa iilan. Uulitin ko, hindi po siya namatay para sa lahat ng tao, para magpakilala lamang sa iilan. Maaari po ba tayong pumikit at isip-isipin po natin itong napakinggan nating mensahe habang tayo po'y nasa presensya ng Diyos? Lord, na sabi ko na po ang iyong mensahe, gawin mo po ang iyong bahagi. We know, O God, that you are working powerfully sa buhay po ng mga kapatid na ito. At hindi lang po kami uuwi na inspired. Kami po ay uuwi, O Diyos, na meron pong action na kailangang gawin. Meron pong hamon na bit. Kaya, O Diyos, kami po'y gamitin mo. Hallelujah. Hallelujah. Habang tayo po'y nasa presensya ng Diyos, awitin po natin, Lord of all. Hallelujah. Oh, hallelujah. You are Lord of all. I will seek you. I will seek you all of my days. And I will, your holy name, your holy name. My only one. You are my only one. I want to live for you. Be glorified forever. My heart will My declare life will declare. that you are Lord of all. Yes, you are Lord of all. Lord alone. You think of me. Use it for your glory. Glory that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. I will worship. Oh, I will worship. I will praise. I will praise. And I will lift up your holy name. I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my only one. You are, and you are my only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are
for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you. I want to live for you. Be glorified forever. My love will declare you alone, alone is everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My love will declare. Yes, God, hear our prayers, oh God, alone, alone, because everything in us is everything of me. Use it for your glory. Everyone will see, will hear, will know. As everyone will see, will hear, will know. everyone. As everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, God, you are Lord of all, oh God, and you are the Lord of our lives. Do what you see fitting in our lives, oh God. May your light shine through us, oh God. Hallelujah. We are here, oh God. Lord, use me. We are here, oh God. Here I am, Lord, send me for your glory. Let us make it a prayer. We are here, oh God. Here I am, Lord, you hold hold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, Here send I me. am, Lord, send me for your glory. We are here, oh God. Here I am, Lord, mold me. here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me For your glory. For the last time, we are here, oh God. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Want to live for you. Be glorified Fight forever. My life will declare Yes, God. That you alone, alone, everything of me. With all our heart. for your With glory, everyone. that everyone will See you will hear, will know. Yes, Lord, that everyone will see. That everyone will see. May will everyone hear, see, oh God. will know. That everyone will see, Will hear, will know That you are Lord of all. That you are Lord. That you are Lord of all, oh God. We worship you. We thank you, oh God. We thank you, oh God. Let the word, Panginoon, na mga natanim sa aming mga puso, grow and be fruitful, oh God. Yes, Jesus. Let the words of our mouth be also our testimony, O God, Yes, God. that we want to be of use by you, O Lord Yes, God. Lord. We want you to be the Lord of our lives. Panginoon, Yes, kagaya po na pag-usapan namin, colonize every part of our beings, O God. Lord, every part of us, it is yours. Because it is you who redeem us Yes. from death, Panginoon, who redeem us, Panginoon, from hell, O God. You have paid it. You have redeemed us by the blood of Christ. Ikaw na po ang nagmamayari sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, sa aming paghayo, ipakita mo po ang iyong gilas. Yung mga taong aming kakausapin, share ng Word of God, Panginoon, i-invite, Panginoon,
manguna ka na nga po bago pa namin buksan ang aming mga bibig, Panginoon, na sa gayon, makilala ka rin po nila. Maranasan din po nilang yung pag-ibig, yung presensya. Panginoon, purihin ka, pasalamatan ka. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, lahat tayo magsabi, Amen at Amen. Papuri po sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.